God morning. Madlang people na Ibay ko mahagala. to. So, good morning mga hagala dyan. Balin, time check. Alas 4:09 in the morning. So, advance na natin no? Reloj ng 5 minutes. Pero yung standard time talaga 4:09. Wala dito sa may Panakan, sumakete ng ano, multicab na Rotang Sasa Boulevard. Na akala ko dati depende na sa trip ng driver kung saan sila dadaan, no? Kung Bahada, Cabagyo or Boulevard. So yan pala talaga, meron silang sinusunod na ruta. So papakita ko na sa inyo for today's video kung anong itsura ng kahabaan ng Sasa. Masaan siya nga pang highway ko eh? Sasa eh? Sasa highway. Okay, so Sasa highway. Kung anong itsura no sa gatong oras, madaling araw, alas 4. Tapos Arcastillo na rin. Tsaka Boulevard. At tingnan natin kung anong madadaan, anong mga senaryo, anong mga action scenery na mahagip nating camera. Tapos ang biyahe nito nasa mga 40 minutes panigurado kasi tatakbo ito si Kuya ng medyo mas mabilis kumpara sa itinalagang speed limit kasi walang masyadong sasakyan sa ganitong oras. Hindi pa traffic. Kaya nga maraming mga nangamatay or mas maraming mga fatal no or maraming mas injured during vehicular accident na nagaganap every madaling araw, gabi hanggang madaling araw kasi yan na nga dahil nga sa kadahilan ng walang masyadong tao, walang masyadong mga sasakyan sa kalsada at walang mga nanguhuli no, walang mga traffic enforcer na may bitbit na speed gun kaya pakundangan sila sa pagpapatakbo ng napakabilis. Kaya kung magkabanggaan ayun, talagang patay kung patay. Dali ara na Andrea no? Diba gitang ano man giayo man eh? Oo. Nasa asfalto lang no? Oo, asfalto. Okay ra. Bahala dili pang matagal ng asfalto no. Kay kung simentohon do kay kayo sa mahuman gyud no. May asfalto kay buhos lang. Anyway, dito tayo sa may kilometer 11 Sasa. Pakita ko na sa iyo ano itsura. Turn on ko lang tong camera. Ferry, wala pang masyadong tao. Biyernes ngayon. So hindi masyadong busy yung daan. I mean yung wharf pala hindi busy kasi Biyernes. Ano yun? Saan ito nahulog ha? Bilang pokpok. Tapos mamayang hapon panigurado no magkakaroon ng heavy traffic dun sa may Sasa Wharf kasi weekend, alam naman natin mga taga Davao dadagsayan sila sa Island Garden City of Samal. Silyo ko. Nga naman kung wala ibutang diri sa kanang para sa Route 4 ba nga nakabutang ba? Sa tabangan nga, Route 4, Route 8, Route 10. So dapat inyo ibutang po diri sa ibabaw ta. Sa Boulevard. Namay sa. Pero di kay klaro. Klaro ba? Pero Arcastillo lang ang butang sa Arcastillo. Na, okay. Sa
totoo lang, no, ang dami pa natin hindi napuntahan sa Davao talaga, yung mga sulok-sulok. Anong gusto nyo? Pupuntahan natin? Game. Game. Kala mo talaga mapupuntahan, no? Sige, try natin, ano, magagala, lalakad-lakad. Lakad or sakay, no, commute. Depende sa trip. Pero mas maganda pag commute para hindi ka mapagod. Mga masahe ka lang. Upo. Tapos yun na. Agawad Castillo. Makakapunta ka na sa mga lugar-lugar. So yung custom area, ano, Bureau of Custom, may mga ano dyan, mga kabahayan, no? Kung saan may mga squatter area dyan dati, naalala ko na dyan nakatira yung mga tawag nito, yung mga ano, mga mababalahe mo kamay. Kasi yung kapatid ko dati dito nagtatrabaho dito sa ano, sa may anong lugar to, sa may doon niya sa Lod area. Tapos yun na nga, lahat ng mga nauhuli mga nang pickpocketer, ano ba yun, nabasa nangunguha ng mga gamit, mga cellphone, mga valuable items, mga taga doon. So may mga squatter area daw doon na area, na lugar. So hindi ko pa napuntahan masyado yun. So minsan, no, so mas malala pa pala siya kumpara sa Boulevard dati. Kasi ang Boulevard, ano yan, noted na lugar ng mga pasaway way back mga early 2000, 90s and 2000. Pero ngayon, ano na, wala naman na ngayon. Ayan, mga street sweeper. Di ba may mga kalat sa kalye, kalsada. Gaya nung nag-vlog ako doon sa may San Pedro, ano yan, alauna ng madaling araw yun. Tapos alas 12. Tapos may nagsabi ng comment na ano nga daw yung Davao, may mga kalat-kalat pa rin daw, may mga baso, may mga ano, may mga kalat pa rin daw, mga baso-basura. Eh, sabi ko sa kanya, ganun talaga yan kapag ang oras ay ano pa, mga alas 12. Kasi pupunta sa kalye ang mga street sweeper para magwalis, sisimula alauna ng madaling araw. Kaya pansin nyo dito sa Davao, kapag madaling araw na, wala nang kalat, wala ka na makita mga papel, all day long, no? All day long. May mga, makita mo na may mga basura na, mga plastic wrappers, no? Mga solid waste material na makikita natin sa daan, sa kalye sa Davao. Kasi yung mga alas 10, alas 11, alas 12. Kasi yun yung time na tapos na magtapon-tapon ng mga bata, mga tao. Sa dahil ba naman tao din sa Davao, hindi na may iwasan talaga na may magtapon. Expected na yan. Ang mahalaga talaga, consistent yung ating taga Sinro, City Environment Natural Resources Office. Tama ba, Sinro? Consistent yung ating LGU na mag-provide talaga ng budget para sa cleanliness beautification, para ma-maintain yung kalinisan. Dito tayo sa may Insular, Barrio Pampanga, Lanang. Corner JP Laurel Avenue. Ilabas ko kaya yung camera para mas maramdaman niyo yung ano, yung hangin.
Kapag ka-araw, galing dun sa may sanakyan natin kanina, no? Sa may kilometer 14 or Banacan boundary, sa may depot. Sa puntang downtown, San Pedro. Nasa kulang-kulang 40 to 50 minutes yung biyahe. Pero dahil nga sa madaling araw ngayon, walang traffic, walang mga sasakyan masyado. Kaya napaka-smooth ng takbo natin, no? Mabilisan. Tsaka hindi rin laging nami-make up si Kuya kasi wala naman masyadong pasahero. Kaya hindi laging humihinto. So, eto, 12 minutes na yung nakalipas. I mean, 12 minutes pa lang ang nakalipas pero malapit na tayo sa Arca Stadium. I mean, sa Agdao Public Market. Nasa Arca Stadium na tayo. Matanong ko nga pala sa inyo dyan mga nanonood, no? So, syempre 70% na viewer coming from Philippines, tapos 20% coming from USA, tapos ilang percent naman from Canada, tas Japan, tas Saudi Arabia, no? Tsaka UK at kung saan saan naman. Basta yun ang pinaka top viewer natin na nagmumula, no, yung traffic from Philippines, no? So ibig sabihin ng mga nanonood viewer ko ay viewer natin, no, mga kasama natin ng mga nanonood sa vlog is mga taga Pilipinas, no? Marami, 70%. Tapos yung pangalawang maraming mga viewer manonood is nanggagaling naman sila sa lupain ni USA, 10%, 11%. Tapos pangatlo ay kay Canada, pangapat kay Japan, panglima kay Saudi Arabia. Ganun. And the rest of the world, pa ilang porsyento na lang. So ngayon, tatanong ko sa inyo na meron bang lugar na alam nyo, no, na metropolitan siya, metropolis talaga, na ganito yung smooth nung biyahe kahit araw, kahit peak hour? Meron ba kayong alam or nalalaman, or meron ba kayong kilalang lugar sa, or alam, no, or narinig na lugar sa buong mundo, no, anywhere in the planet Earth na kahit sa metropolitan siya, kahit metropolis, walang traffic, na parang ganito yung yung daloy ng traffic, yung Japan. Wala bang traffic sa Japan? Wala bang traffic sa USA, sa New York siyempre traffic niya panigurado. Ano bang state sa New York ang maaaring yung kahit napakalaking syudad, metropolitan, pero walang traffic? Ganito ka-smooth yung Germany. Ano sa tingin nyo? May lugar ba sa Europe, Germany, France, or Germany na lang, for example, no? Kasi may mga vlogger na nasa Germany na napapansin ko parang walang mga sasakyan, walang masyadong mga tao, no? Pagkakaalam ko, dinig ko ang Germany na sana din, no? Parang almost 100 million din ang population nila, or lampas. Pero wala ko nakita mga sasakyan sa mga vlog ng mga vlogger na pinapanood natin sa Facebook and YouTube. So, yun. I-comment lang kung anong state or anong city ang alam nyo outside the Philippines na despite sa kanyang pagiging metropolis, walang traffic kahit araw, kahit peak hour. Halos ganito yung senaryo sa kalsada, napakaluwag. Sana meron, no? Curious lang. Or else, kung wala talagang ganito lang kung walang ganun, walang metropolitan or walang metro city or mega city sa buong mundo na walang traffic, so ibig sabihin
Pangarap lang talaga pala yung akin. Panaginip lang pala to na, or pangarap lang or panaginip, no? In my dreams only na magkakaroon ng ganitong daloy sa isang metropolitan, for example Davao City with 1.9 million population. Mas ganito ang itsura ng daan kapag tanghali or kahit during peak hour. Possible. Okay, yun na siguro mga kagala, no? So, yan. Kumuha nga tayo ng sa loob ng 17 minutes, andito na tayo sa may anong tawag nito? Boulevard sa may Isla Verde. Mini Paris. Samantalang kung araw to peak hour, nasa siguro lampas oras. Yan lang siguro, no? Maraming salamat sa panonood. Bye bye. Ingat ko kayo lahat. Stay safe and adios.